Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 884 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matagal nang nasanay si Alvin na maging sentro ng atensyon kaya hindi niya ito pinapansin. Gayunpaman, iba ito para kay Dindo. Kailan pa siya nakakita ng ganoong eksena? Hindi niya maiwasang agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Hanggang sa lumipat si Alvin at ang iba pa sa isang tabi dahil sa biglaang pagdating ng isang tao na tuluyang naalis ang atensyon at tingin ng mga tao. Perry. Ito ay Perry. Ito ang direktang disipulo ng Peak Master of Fire Peak, Perry. Isang binata na nakabalabal ng maapoy na pulang balabal ang papunta dito sa ere mula sa malayo. Siya ay nag-iisa at lubhang malayo. Nang walang anumang magarbong paggalaw, ang kanyang maapoy na pulang damit ay bumukas na parang alon ng nagninangas na apoy. Sa loob ng ilang segundo, narating na niya ang kabilang panig ng langit na walang tao. Sa sumunod na segundo, si Perry na umaaligid sa hangin ay nagsimulang pumikit para magkaroon ng katahimikan sa pag-iisip. Sa sandaling ito, parang hindi niya napansin ang mga titig na nakatutok sa kanya. Nanatili siyang mag-isa roon, at hindi niya pinapansin ang kanyang paligid. So, siya si Perry. Agad na nagdilim ang mukha ni Dindo. Baka sa kanyang mga mata ang isang mapanganib na kinang habang nakatitig sa binata na nakasuot ng pula sa di kalayuan. Nagsimulang dumagsa ang origin energy sa kanyang katawan. Nang walang babala, humakbang siya pasulong, handang sipin ang asno ng isang tao. Dindo. Matala si Conrad. Agad niyang hinaranggan si Dindo at maingat na binalaan, nakatanggap ako ng balita 2 araw na ang nakakaraan na nagawa ni Perry na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level void interpretation. Ikapitong antas na walang kabuluhang interpretasyon. 4 na maikling salita lang at sapat na iyon para mapalitan ang tingin sa mukha ni Dindo. Ang kanyang mga binti ay agad na naging parang tingga, at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Bagamat nakagawa na siya ng tagumpay sa 6th level void interpretation, wala pa rin siyang kumpiyansa na labanan ito sa isang martial artist na nasa 7th level void interpretation. Sa kabila ng isang antas na pagkakaiba sa pagitan ng ika-6 at ika-7 antas na void interpretation, ang pagitan ay kasing laki ng bangin. Ito ay dahil nagkaroon ng isang mahusay na bahagi ng paghahati na mahirap i-cross sa pagitan. May pagkakaiba ang 20 sinaunang may sungay na enerhiya ng dragon sa pagitan ng dalawa. At ito ay sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang sandata ng espiritu ay hindi pa isinasaalang-alang. Sa sandaling pareho nilang pinakawalan ang kanilang espiritong sandata, ang presensya ng 7th level void interpretation ay hindi lamang 20 sinaunang may sungay na dragon na mas malakas kaysa sa 6th level void interpretation. Sa halip, ang kapangyarihan ay hindi bababa sa 30 sa mga sinaunang may sungay na dragon na mas malakas. Isang malamig na tingin ang bumungad sa mga mata ni Alvin. Tahimik siyang nakatayo sa gilid bago siya nagpatuloy sa pagtatanong kay Dindo, "Dindo, ikaw? Gusto mo ba siyang bugbugin?" "Oo naman." Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Dindo sa kanyang ulo. Sa harap ng isang walang utang na loob na bastard, gusto talaga niya na sana ay bigyan siya ng 2 sampal at turuan siya kung paano maging isang maayos na lalaki. "Sumunod ka sa akin." Tumawa si Alvin at lumabas sa ere. Pinuntahan niya si Perry na nakapikit pa rin para magkaroon ng katahimikan sa pag-iisip. Alvin. Si Conrad nakababalik lang sa kanyang katinoan ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, at nakita siyang lumilipad pasulong habang nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang malakas na tiwala sa sarili. Batay sa alam niya tungkol kay Alvin, wala siyang ideya kung saan nakuha ni Alvin ang kanyang tiwala. Dati, tila walang laban si Alvin sa leader ng bandido na nasa 7th level void interpretation nang humarap ito sa kanya. Noong panahong iyon, halatang walang silbi ang kanyang variant laban sa isang martial artist ng 7th level void interpretation. Gayunpaman, sa ngayon, matapos malaman na si Perry ay isang 7th level void interpretation martial artist, si Alvin pa rin ang sumulong. Bukod doon, makikita ang malakas na kumpiyansa na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi kaya nakalusot siya.
Naningkit ang mga mata ni Conrad. Isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mukha. Oo. Matapos marinig ang salita ni Alvin, si Dindo ay unang natigilan bago siya nagmamadaling sumunod. Alam niyang kinuha ni Alvin ang origin-enhancing fruit dati. Mula sa kanyang nakikita, dahil kahit siya mismo ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, tiyak na nakalusot din si Alvin. Mukhang magkakaroon tayo ng kawili-wiling palabas ngayon. Nang makita ni Conrad sina Alvin at Dindo na gumagalaw, ngumiti siya at sinundan din sila. Si Lanzo ay ang kanyang senior uncle. Bago ito, si Perry ay maaaring ituring din bilang kanyang senior brother. Gayunpaman, sa sandaling ipagkanulo ni Perry ang kanyang senior uncle at lumipat upang maging disipulo ng Fire Peak's Peakmaster, hindi na niya itinuring si Perry bilang kanyang senior brother. Bukod doon, maraming beses na nais niyang magkaroon siya ng lakas na mas malakas kaysa kay Perry. Kung ganoon, magagawa niyang ipaghiganti ang kanyang senior uncle at bigyan ng magandang aral ang kalahating luto na walang utang na loob na bastard na ito. Ngayong may makakatulong sa kanya na maisakatuparan ang hiling na ito, talagang tuwang-tuwa siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumipad silang tatlo patungo kay Perry. Sa loob ng ilang segundo, huminto sila sa hindi kalayuan sa kanya, na may 100 metro lamang ang pagitan nila. Walang alinlangan na ang mga kilos ng tatlong taong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng iba. Ano ang sinusubukan nilang gawin? 10 taon na ang nakalilipas, ipinagkanulo ni Perry ang Woodpeak at sumali sa Fire Peak. Hindi kaya narito si Alvin at ang dalawa pa upang maghiganti para sa Woodpeak. Siguro. It's just that. Sila ba talaga ang kalaban ni Perry? Sa pagkakaalam ko, nakalusot na si Perry sa 7th level Void Interpretation. Maraming tao ang nagsimulang maglabas ng usapan. Ang ilan ay ibinuhos pa ang mga makatas na detalye na pinasok ni Perry sa 7th level Void Interpretation. Isang kaguluhan ang biglang sumabog. Ano? Perry nakapasok na sa 7th level Void Interpretation. Ay imposible. Another breakthrough so fast. Hindi katakataka na ang Peakmaster ng Fire Peak ay handang magbayad ng mataas na halaga para madala siya sa Fire Peak 10 taon na ang nakakaraan. Lumalabas na ito ay dahil ang kanyang likas na talento ay napakalakas. The 7th level Void Interpretation. Tapos, ibig sabihin, ang lakas niya ay kapantay talaga ng Niger Twins ng Gold Peak. Ang Niger Twins ay nasa 7th level Void Interpretation lang din. Masiglang nag-uusap ang isang grupo ng mga disipulo ng 5-element sect. Baka sa mga mukha nila ang pagkagulat. Si Perry ay talagang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level Void Interpretation. Ito ay isang ganap na nakakagulat na balita. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, ang Niger Twins ng Gold Peak ay ang tanging mga tao mula sa nakababatang henerasyon ng 5-element sect na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level Void Interpretation. Gayunpaman, ngayon, isang ikatlong tao ang lumitaw. Si Perry, ang direktang disipulo ng Peakmaster of Fire Peak. Marahil ay dahil narinig ni Perry ang ingay ng talakayan sa kanyang paligid ay may kinalaman sa Woodpeak, ang kanyang mga mata na orihinal na nakapikit upang mapanatili ang kanyang pag-iisip ay unti-unting bumukas. Sa loob ng ilang segundo, isang kalmadong tingin ang agad na nakalock kay Alvin at sa dalawa pang nasa 100 metro ang layo. Pagkatapos na dama po ang tingin ni Perry kina Alvin at Dindo, sa wakas ay dama po ang kanyang tingin kay Conrad bago niya ito mahinang binati, Junior Brother Conrad. Firms. Gayunpaman, hindi man lang bibigyan ni Conrad si Perry ng isang maluwag na tingin kahit na siya ang nagkusa na batiin siya. Ngumisi siya, sa aking mga mata, ang senior brother Perry mula sa huling pagkakataon ay patay na. Ikaw ang direktang disipulo ng Peakmaster of Fire Peak. Ako, si Conrad, ay hindi nang ahas na mag-claim ng ugnayan ng pagkakamag-anak sa isang taong may mataas na katayuan tulad mo. Sa makatuwid, tawagan mo ako ng direkta sa aking pangalan, Mangyaring. Maliwanag na ang sinabi ni Conrad ay nanunuya sa katotohanang ipinagkanulo ni Perry sina Lanzo at Woodpeak. Agad na nagdilim ang mukha ni Perry nang marinig niya ang panunuya. Naging malamig ang boses niya sa isang pagkakataon, Conrad, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, pero anong lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Hehe.
Gaya ng inaasahan ng direktang disipulo ng Peak Master of Fire Peak. Napakasayang paraan. Si Conrad ay patuloy na tumatawa ng mapanukso. Hindi dahil may tiwala si Conrad sa kakayahan ni Alvin na harapin si Perry. Kahit na hindi si Alvin ang kalaban ni Perry, hindi pa rin mapipigilan ni Conrad ang kanyang pagpuna kapag nakaharap kay Perry. Ang lahat ng ito ay dahil minamaliit niya si Perry ang walang utang na loob na bastard na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ni Perry kung paano inabot ni Conrad ang isang bakuran pagkatapos kumuha ng 1 pulgada, 2 kislap na lamig ang lumabas sa mga mata ni Perry. Malalim at malamig ang boses niya habang sinasabi, "Conrad, hindi mo akalain na itong 2 basura sa paligid mo ay makakapigil sa akin, di ba? Mga basura." Agad na nagdilim ang mukha ni Dindo. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na, "mga basura," ang unang salitang ginamit ni Perry para ilarawan siya at si Alvin. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Perry bago ito. Biglang sumabog sa galit si Dindo. Ang kanyang pares ng mga mata ay nagniningning sa nakakadugo na lamig. "Tumigil ka." Nang ang lahat ng mga tingin mula sa mga disipulo ng Five Element Sect ay dumapo kay Alvin at sa dalawa pa, humakbang pasulong si Alvin at tumingin kay Perry nang walang pakialam. "Sigurado ka bang qualified ka?" Mahinahong tanong ni Alvin. "Sigurado ka ba na ikaw ay sapat na kwalipikado?" Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, ito ay ganap na napuno ng origin energy. Dumating ito sa pandinig ng lahat sa audience, at ginawa nitong natigilan at nataranta ang lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect. Ay ito ba? Di Alvin si Loco. How dare he provoke Perry? Is he trying to look for death? Anong malalaking bola ang mayroon itong Alvin? How dare niyang galitin si Perry? Sa ating lahat ng mga nakababatang henerasyon mula sa Five Element Sect, natatakot ako na ang Niger Twins lang ng Gold Peak ang hindi natatakot kay Perry, di ba? Kailangan kong sabihin, medyo hinahangaan ko ang katapangan ni Alvin. Gayunpaman, napahamak siya ngayon. Siyempre. Sa nakalipas na 10 taon, sino mang maglakas loob na magsalita ng masama sa likod ni Perry ay walang magandang wakas. Maraming tao ang nawawala, at sigurado akong lahat sila ay pinatay niya. Bukod doon, tiyak na nawasak din ang kanilang mga katawan. Bawat isa sa mga disipulo ng Five Element Sect ay kasalukuyang nakatingin kay Alvin na may bakas ng awa sa kanilang mga titig. Bagamat alam nila na ang lakas ni Alvin ay medyo malakas, malabo nilang maramdaman na ang binatang ito na mukhang mga 25 taong gulang ay hindi katugma ni Perry matapos siyang makita ng sarili nilang mga mata sa laman. Pagkatapos ng lahat, si Perry ay nakalusot sa 7th level Void Interpretation. Siya ang ikatlong tao sa mga nakababatang henerasyon ng Five Element Sect na nakarating sa 7th level Void Interpretation. Sa kanilang mga opinyon, hindi kailanman magiging kakampi ni Perry si Alvin. Nagulat si Perry nang marinig ang sinabi ni Alvin. Laking gulat niya. Kailan pa siya na-provoke ng ganito sa Five Element Sect? Bukod dito, ito ay sa pamamagitan ng isang binata na mukhang mga 25 taong gulang lamang. Batay sa kanyang mga salita, halatang walang respeto sa kanya ang binata. "Anak, hinahanap mo si kamatayan." Nagalit si Perry. Galit na galit siya. Sa susunod na sandali, ang panginginig ay sumilay sa kanyang mga mata. Agad siyang nagsimulang kumilos. Isang napakalaking nagngangalit na apoy ang bumangon mula sa kanyang katawan, at tulad ng isang napakalaking nagninangas na hayop, siya ay sumunog sa loob ng ilang segundo. Sa ilalim ng lahat ng nagbabantay na mga mata, ang napakalaking nagninangas na hayop ay sumugod patungo kay Alvin habang ibinuka nito ang kanyang bibig. Parang lalamunan ng buo si Alvin. Marami sa mga disipulo ng Five Element Sect ay hindi nakayanan ang paningin at ipinikit ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga opinyon, si Alvin ay mapilayan, kung hindi man patay, kapag nahaharap sa isang naniningil na Perry na galit na galit. Sa sandaling ito, ganap na nawala ng malay si Perry. Matagal na niyang itinapon sa isip niya ang panuntunan ng Five Element Sect. Ang tanging naiisip niya ay patayin ang lalaking nakasuot ng lila na nakatayo sa kanyang harapan na naglakas loob na guluhin siya. Firm.
Nang makita ni Alvin kung paano si Perry na nababalot ng apoy at humahabol sa kanya na may 180 sinaunang sungay na mga silhwete ng dragon sa itaas ng kanyang ulo, ngumuso lamang siya habang ang kanyang mga mata ay naninangkit. Isang madilim na liwanag ang bumungad sa lalim ng kanyang mga mata. 885. Libo-libong ilusyon. Habang kumikislap ang madilim na kinang sa mga mata ni Alvin, ang espiritual na enerhiya na matagal na niyang naipon ay madaling sumisid sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa soul brand at inihagis ang kanyang soul skill. Sa isang iglap, ang illusory space ay gumulong at sumaklaw sa radius na higit sa 100 metro. Nilamon nito si Perry na sumusugod din sa kanya. Ipo-ipo. Sa susunod na sandali, lumipat si Alvin mula sa kanyang posisyon at lumipad sa gilid. Kasabay nito, maluwag niyang tiningnan si Dindo at sinabi sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission, "Dindo, gawin mo ang sinasabi ko." Si Perry na nagliliyab sa apoy na parang isang napakalaking nagninangas na hayop ay nakaligtaan ang kanyang target sa ilalim ng lahat ng nagbabantay na mga mata ng mga manunood. Sa sandaling naisip ng lahat na si Perry ay susugod na muli at susugod kay Alvin, napansin nila na si Perry na ganap na nababalot ng apoy ay nakatayo pa rin sa parehong lugar habang siya ay lumilingon sa paligid na nalilito. Baka sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang pag-iingat. Para siyang nakatagpo ng kakaiba. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Perry, nakatayo siya sa isang malawak na kalawakan ng desyerto na walang tao sa paligid niya. Isang ilusyon. Nagdilim ang mukha ni Perry. Nalaman niya kaagad ang nangyari sa kanya. Hindi ko naramdaman ang anumang pagbabago sa inscription o inscription formation. Hindi kaya isang natatanging demon beast na may kakaibang likas na talento ang sumusubok na magplano laban sa akin. Ito ang unang hinala na lumitaw sa puso ni Perry. Sa kanyang opinyon, dahil ang ilusyon na kasalukuyang kinakaharap niya ay hindi dulot ng anumang inscription o inscription na pagbuo, nangangahulugan ito na ito ay nagmula sa ilang diskarte sa espiritual na enerhiya na katulad ng isang soul skill. Ang tanging tao sa lahat ng tao na martial artist na maaaring lumikha ng illusion through spiritual energy approach ay walang iba kundi ang maalamat na Martial Emperor. Natural, hindi niya akalain na ang Martial Emperor ang naglalaro sa kanya ng trick na ito. Anong biro? Kailangan lang ng Martial Emperor ng isang pag-iisip para patayin siya. Bakit siya maglalaro ng ganito? Dahil dito, kailangang ang Demon Beast ang gumagawa ng kalokohan sa dilim. Bukod doon, ang espiritual na enerhiya ng Demon Beast ay kailangang nasa 7th level void interpretation man lang. Kung hindi, hindi ito makakaapekto sa kanya. Huwag gumamit ng cheat. Sakto nang ibinuka ni Perry ang kanyang bibig at sasabihin na, huwag gumamit ng murang mga shot kung mayroon kang mga bola. Isang malakas na hangin ang biglang umihip patungo sa isang bahagi ng kanyang mukha, at ang kanyang mukha ay lubos na nagdilim. Sampal. Bago pa man maisip ni Perry kung ano ang nangyayari, ang isang bahagi ng kanyang mukha ay sinampal na ng malakas. Ang lakas pa ng pagkakabelang ng ulo niya sa kabila. Hindi niya napigil ang iluwa ang isang subo ng sirang ngipin. Kasabay nito, ang bahaging iyon ng kanyang mukha ay naging ganap na namamaga. Halatang walang awa ang taong ito. WHO. Sino yan? Matapos iluwa ni Perry, na natulala sa sampal, ang kanyang mga sirang ngipin, sa wakas ay nanimbalik ang kanyang katinoan. Agad na nagdilim ang tingin sa kanyang mukha nang muling tumaas ang apoy sa kanyang katawan. Whoosh! 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 Kasabay nito, isang pares ng spirit weapon gloves na gawa sa hindi kilalang mga materyales ang lumitaw sa mga kamay ni Perry. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na pinaghahampas ang kanyang mga palad sa buong katawan. Para itong hindi nakikita at malawak na dambuhalang siksik na lambat na bomb-alot at nagpoprotekta sa kanyang buong katawan. Wham! 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 Paulit-ulit na inihagis ni Perry ang kanyang mga palad sa hangin. Naging sanhi ito ng pag-compress ng daloy ng hangin sa hangin. Isang pagsabog ng dugo ang maririnig sa hangin, at nakakabingi ito. Maraming mga solidified palm prints ang nagsisigawan at dumapo sa isang gilid ng talampas na pader ng Gold Peak. Sa sunod-sunod na malalakas na dagandong, ang alikabok at buhangin ay winalis din. Sa langit.
Maliban kay Alvin, Conrad at Dindo na tahimik na lumipad sa hangin, walang ibang pagbabago sa kanilang ekspresyon. Habang pinagmamasdan ng lahat si Perry na nabaliw sa ere, ang bawat isa sa mga disipulo ng Five Element Sect ay natigilan at nataranta. Pwede. Kay may magsasabi ba sa akin kung ano talaga ang nangyayari ngayon? Hindi ko alam. Pagkatapos nito, si Perry ay sumugod kay Alvin at hindi nasagot ang kanyang pag-atake, hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Sa halip, nananatili lang siya sa iisang lugar at tumitingin-tingin sa paligid. Parang hindi na niya mahanap si Alvin. Anong biro? Nandyan lang si Alvin. Hindi naman siya malayo sa kanya. Paanong posibleng hindi niya makita si Alvin? Then tell me what's he doing now? Nang makalapit si Dindo sa kanya, wala man lang siyang napansin. Kinuha lang niya ang isang sampal sa mukha niya. Huwag mong sabihing baliw si Perry ngayon. Ang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect ay ganap na natigilan. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, marahil dahil sa pagod, sa wakas ay pinabagal ni Perry ang kanyang mga paggalaw. Dindo. Tumingin si Alvin kay Dindo at binigyan siya ng isang ngiti. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Dindo. Muli, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manunood, lumipat siya patungo kay Perry at huminto sa harap niya pagkaraan ng ilang sandali. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at binato siya ng isang malakas na sampal. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng mga alagad ng Five Element Sect na nanunood sa eksena ay talagang natakot. Nagkaroon sila ng panginginig sa kanilang likuran. Marami sa kanila ang hindi maiwasang magtaka. Magtatagumpay kaya si Dindo sa pagkakataong ito? Sapat. Isa pang malutong at malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin at sinagot ang tanong sa kanilang mga puso. Agad na tumagilid ang ulo ni Perry. Muli ay iniluwa niya ang isang bibig ng dugo na may halong maraming sirang ngipin. Marami sa mga disipulo ng Five Element Sect ang naramdaman lamang na nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot. Ang Dindo na ito ay medyo masyadong matigas sa kanya, hindi ba? Ang kalahati ng orihinal na buo na mukha ni Perry ay naging ganap na namamaga sa sandaling ito. Ang buong mukha niya ay katulad ng mukha ng baboy. Mahirap na makita ang tunay niyang facial features ngayon. Kahit sino ka pa. Tiyak na mamamatay ka. Mamatay ka. Si Perry na sinampal ng 2 beses at naging mukha ng baboy ay patuloy na umuungal sa galit. Sa parehong oras, ang bilis ng paggalaw ng kanyang kamay ay bumilis, at ang malalaking marka ng palad ay bumubuo ng isang layer ng protection na enclosure na nagpapanatili sa kanya na protektado sa loob. Marahil, ito lang ang tanging paraan para magkaroon siya ng katiwasayan na gusto niya. Ang dagandong ng galit ni Perry ay pumasok sa tainga ng mga disipulo ng Five Element Sect na naruroon sa pinangyarihan. Nagulat ito at nagulat sa kanila. Hindi ba alam ni Perry na si Dindo ang sumampal sa kanya? What the hell is happening actually? Hindi lang napansin ni Perry ang paglapit ni Dindo, kinuha pa niya ang 2 niyang sampal ng ganon-ganon lang. Ang masama pa, parang hindi niya alam na si Dindo ang sumampal sa kanya. Nababaliw na ba talaga siya? Hindi naman siguro siya baliw. Nabubulag yata siya. Ang bawat isa sa mga disipulo ng Five Element Sect ay tumitig kay Perry na nakanganga ang kanilang bibig. Natagpuan nila ang eksenang naglalahad bago ang kanilang mga mata ay sumalungat sa lahat ng loika. Ang sitwasyon ay ganap na hindi maisip. Sino ang makapagsasabi sa kanila kung ano talaga ang nangyayari ngayon? I think he's not only blind, he's bingi din. Ang dami naming nasabi and yet, parang wala siyang narinig kahit isang salita na sinabi namin. Sa tingin ko rin, bulag at bingi na siya. Pero, paano siya naging ganito bigla? Maliban kay Perry, Alvin, Dindo at Conrad, lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect na naroroon sa eksena ay ganap na natulala. Baka sa mga mukha nila ang pagkalito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang nangyari. Nang makita nilang bumagal muli ang mga galaw ni Perry, ibinalik nilang lahat ang kanilang mga mata kay Dindo. Lahat sila ay nagtataka kung saang bahagi ng Perry siya pupunta sa pagkakataong ito. Tumingin si Alvin kay Conrad at nakangiting nagtanong, Conrad, gusto mo bang pumunta?
Dati, nang sinampal ni Dindo si Perry ng 2 beses at umatras pabalik sa kanyang orihinal na posisyon, napansin ni Alvin ang bahagyang pananibik ni Conrad. Ngayong nagharap muli ang pagkakataon, hindi niya naiwasang itanong iyon. Oo naman. Sa sandaling marinig iyon ni Conrad, agad na kumislap ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Perry. Sa ilalim ng panghihikayat ni Alvin, sumuntok si Conrad ng parang kidlat na suntok. Direktang dama po ang tama sa ulo ni Perry, at agad siyang lumipad pabalik. Siyempre, nagpakita na siya ng awa. Kung hindi, tiyak na mapapatay niya si Perry sa isang suntok lang. Bagamat lubusan niyang kinasusuklaman si Perry at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang senior uncle Lanzo, hindi pa sumagi sa isip niya na kitilin ang buhay ni Perry. Ang gusto lang niya ay turuan siya ng leksyon. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya ngayong natupad na sa wakas ang kanyang hiling. Inabot niya at kinurot ang sariling hita. Ang mga alon ng marahas na sakit na nagmula sa kanyang hita ay tila nagsasabi sa kanya. Hindi ito panaginip. Ang lahat ng ito ay totoo. WHO. Sa sandaling ito, si Perry na pinadalang lumipad na may duguan at napakasakit na ulo ay tumingin sa paligid na naguguluhan. Gayunpaman, hindi siya tumingin kay Conrad. Ang karamihan ng mga disipulo ng Five-Element Sect ay agad na nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Mayroon ba itong si Perry? Walang nakakaalam kung kailan, ngunit biglang, 2 figure ang lumitaw sa langit. Isang binata na nakasuot ng asul at isang binata na nakasuot ng pula. Baka sa mukha ng binata na nakaasul ang damit. Parang wala itong kinalaman sa kanya kahit na bumagsak ang langit. Gayunpaman, baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Parang may napansin siyang kakaiba. Matapos bumalik sa katinoan ang binata na nakasuot ng pula mula sa kanyang pagkamangha, sakto namang nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng binata na nakasuot ng asul. Nagtataka, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang mali? Ano ang napansin mo? Espiritual na enerhiya. Bumukha ang bibig ng binata na nakasuot ng asul na karaniwang tahimik. Malamig ang boses niya at sobrang tahimik. Espiritual na enerhiya. Agad na nagningning ang mga mata ng binata na nakasuot ng pula. Di ang ibig mo bang sabihin ngayon ay nagkakaganito si Perry dahil sa espiritual na enerhiya? Pwede bang? Kay baka may na-encounter siyang ilusyon. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, hindi napigilan ng binata na nakasuot ng pula ang kanyang sarili na manghula. This time, hindi na siya sinagot ng binata na nakablo. Tahimik lang siyang nakatayo doon. Gayunpaman, ang pares ng mga mata na tila walang ningning ay nakatitig sa malayo sa isang tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa kalangitan hindi kalayuan sa Perry, si Alvin. Malinaw na nalaman niyang ang may-ari ng spiritual energy ay si Alvin. Ha! Nang titigan ng nakaasul na binata si Alvin, tila may napansin din si Alvin. Walang babala, itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa langit. Sa loob ng ilang segundo, 2 figure na nakakamouflage sa mga ulap ang pumasok sa kanyang paningin. Kambal. Bagamat sila ay pinaghiwalay ng isang distansya, si Alvin ay may paningin na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa isang sulyap pa lang ay kitang-kita na niya na pare-pareho ang itsura ng 2 binata sa kanyang harapan. Ang nakaasul na binata, lalo na, ay nakatitig sa kanya na para bang nasisilayan niya ito ng buo. Isang inscription master. Di nagtagal, naramdaman ni Alvin ang mahinang alon ng umaalon na espiritual na enerhiya. Nanggaling ito sa walang iba kundi sa binata na nakasuot ng asul. Nang maramdaman niya ito, hindi niya maiwasang ma-alarma dito. Bukod dito, nakumpirma ni Alvin ang isang bagay mula sa ripple ng spiritual energy ng lalaking nakasuot ng asul. Ang espiritual na enerhiya ng nakaasul na binata ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Napakalinaw ni Alvin tungkol sa kahulugan sa likod nito. Kay hindi kaya ang 2 ito ay ang Niger twins na binanggit kanina ng mga alagad ng Five-Element Sect na iyon. Tumalo ng puso ni Alvin. 886.
Huwag gumamit ng ganoong murang shot kung mayroon kang mga bola. O baka naman kayong mga taga-woodpick ay marunong lang umasa sa puwersang panlabas. Mukhang ako ang may mas mabuting pananaw kung tutuusin. Salamat sa kabutihan at maaga akong umalis sa woodpick. Kung hindi, isang kahihiyan sa akin, Perry, na iugnay ang aking sarili sa inyo. Patuloy na sumisigaw si Perry sa galit. Habang umuungol, patuloy niyang ginagalaw ang kanyang katawan ng mabilis sa takot na atakihin muli. 2 sampal at 1 tama ang nag-iwan sa kanya ng mukha ng baboy at dagwang bogbog sa ulo. Siya ay kasalukuyang nasa isang ganap na gulo. Lahat ng senyales ng kababalaghang paraan na ipinakita niya kanina ay itinapon sa bintana. Ang pulutong ng mga disipulo ng Five-Element Sect ay pinanood si Perry na naging isang bola ng apoy na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan habang nakabuka ang kanilang bibig. Naniniwala sila na ang eksenang kasalukuyang nasasaksihan nila ang magiging pinaka-hindi malilimutang tanawin sa buong buhay nila. Si Perry, ang pangatlong 7th level Void Interpretation martial artist sa nakababatang henerasyon ng Five-Element Sect, ay kumikilos na parang sinapian at nakakita ng multo sa harap ng 3 disipulo ng woodpick. Ang Alvin na iyon ay tiyak na hindi simple. Siyempre, walang kulang sa maselang tao sa mga disipulo ng Five-Element Sect. Agad na dumapo ang kanilang mga tingin sa lilang figure sa di kalayuan. Sa nakikita nila, ang eksenang lumalabas sa harap ng kanilang mga mata ay dulot ng binatang naka-purple na iyon, Alvin. Noong una, tumaas ang kulay ni Perry at umiyak. Nais niyang turuan ng leksyon si Conrad at sinabi pa na parehong basura sina Alvin at Dindo. Sa pagkakataong iyon, malinaw na nakita nila ang mga tingin nina Alvin at Dindo. Si Dindo ay nagalit. Namumula ang kanyang mga mata at halos mawala na siya ng gana. Para kay Alvin, nanatili siyang cool at humakbang pasulong bago sumulyap kay Perry ng mahina at nagtanong, sigurado ka bang sapat kang kwalipikado? Sa oras na iyon, lahat sila ay may iisa lamang na iniisip, kapareho ng iniisip ng karamihan sa mga disipulo ng Five-Element Sect, lahat sila ay nag-isip na si Alvin ay naghahanap lamang ng kanyang sariling kamatayan. Ito ay dahil siya ay masyadong bata kung tutuusin. Ano man ang mangyari, mahirap para sa kanila na iugnay si Alvin sa isang martial artist na kayang talunin si Perry. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito, wala silang ibang pagpipilian kundi muling suriin si Alvin. Mula sa sandaling pinukaw niya si Perry, ang lahat ay tila nasa kontrol ni Alvin. Siya ang tunay na master na kumukuha ng mga string sa likod ng eksena. Tila hindi siya natakot nang harapin niya si Perry na galit na galit. Sa katunayan, hindi pa rin siya nababagabag. Hanggang sa maikling mapanganib na sandali na iyon nang si Perry ay sumugod sa kanya, sa wakas ay umiwas siya sa gilid. Simula noon, hindi na siya umalis sa posisyong iyon. Nakatayo siya sa parehong lugar habang pinapanood niya si Perry na nagpe-perform, na parang nanunood ng ilang circus performance. Ay itong si Alvin. Ay talagang isang taong hindi dapat magalit. Ang ilan sa mga disipulo ng Five-Element Sect na bumalik sa kanilang katinoan ay agad na nakakaramdam ng panginginig na gumagapang sa kanilang mga gulugod hanggang sa kanilang mga utak. Hindi nila maiwasang manginig sa lamig. Isang kaisipan lang ang hindi namamalayang pumasok sa kanilang isipan. Mas gugustuhin nilang pukawin si Perry kaysa Alvin. Walang nakapansin kung kailan, ngunit ang isa pang 3 binata ay nagmumula sa malayo na magkatabi. Ang binata sa kanan na nakatitig sa gumagalaw na globo ng apoy sa hangin ay hindi napigil ang magtanong, ha? Sino iyon? Sa sandaling nakita ng binata sa kanan ang heaven and earth phenomenon sa kalangitan, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago, Tito. 150. 250 Ancient Horned Dragons, Energy. Napakalinaw niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng enerhiya ng 250 sinaunang sungay na dragon na ito. Kahit na ang isang 7th level Void Interpretation martial artist ay kailangang maunawaan ang 7th level intermediate concept at i-activate ang isang 3rd grade spirit weapon bago pakilusin ang Heaven and Earth energy upang mabuo ang Heaven and Earth phenomenon na ito. Ito ay Perry. Malalim ang ungol ng binata sa gitna.
Nakasuot siya ng berdeng robe, at talagang ordinaryo ang hitsura niya. Bahagyang nagniningning ang pag-iingat sa kanyang mga mata habang bumubulong. Noong una, naisip ko na magiging sapat na ako para makipaglaban kay Perry sa sandaling makapasok ako sa 6th level void interpretation. Ngunit sinong mag-aakalang nasa 7th level void interpretation na siya? Pagkatapos niyang bumulong sa sarili, nagpakawala ng buntong hininga ang binata na nakasuot ng berde. Ano? Ang pagkakataon na narinig ng dalawang binata sa kanyang tabi ang kanyang sinabi, ang kanilang mga mata ay ganap na nanlaki habang sila ay nakatitig sa gulat sa binata na nasa globo ng apoy na iyon na patuloy na gumagala. Namamaga ang mukha ng binatang iyon na para siyang baboy at may bahid ng dugo ang kalahati ng mukha. Siya ay mukhang isang ganap na pagkawasak. Mahirap para sa kanila na iugnay ang binatang ito kay Perry, ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Fire Peak. Sino ang gumawa kay Perry na parang sira? Inilipat ng binata na nakasuot ng berde ang kanyang atensyon mula kay Perry patungo sa ibang lugar. Sa mga nakababatang henerasyon ng 5 Element Sect, ang tanging tao na maaaring gumawa sa kanya sa pagkawasak ay malamang na ang dalawang Niger twins mula sa Gold Peak. Gayunpaman, ang dalawang Niger twins at Perry ay karaniwang umiiwas sa isa't isa. Walang dahilan para gawin nila sa kanya ang mga ganoong bagay. Not to mention the fact na ang dalawang Niger twins ay kasalukuyang wala sa eksena. Ang kanyang tingin ay dahan-daang lumipat mula kay Perry patungo sa tatlong figurang nakatayo malapit kay Perry. Sa tatlong binata, isa lang ang nakilala niya. Si Conrad mula sa Wood Peak. Bago ito, hindi pa niya nakita si Conrad bilang kanyang kapareha at sa kasalukuyan, ganoon pa rin ito. Mabilis na dumapo ang kanyang tingin sa dalawa pang tao. Siguro silang dalawa ang mga batang powerhouse na na-recruit ni Wood Peak kanina. Kung tama ang pagkakaalala ko, sila ay tinatawag na Alvin at Dindo, di ba? Isang nagbabantay na tingin ang agad na makikita sa mga mata ng binata na nakasuot ng berde. Bahagyang naramdaman niya ang dahilan kung bakit naging wasak si Perry ay malamang dahil sa 2 taong iyon. Brent, maaga ka. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit isang malambot at matamis na boses ang biglang narinig. Biglang naglipat ng tingin ang binata na nakasuot ng berde at dumapo sa isang batang babae na nagmumula sa malayo sa kalangitan. Ang batang babae ay nakasuot ng berde, at siya ay napakaganda. Bagamat hindi siya masyadong maganda, maaari pa rin siyang ituring na medyo maganda. Sapat na para ma-fall sa kanya ang maraming lalaki. Sa sandaling lumitaw siya, marami sa mga disipulo ng 5 Element Sect ang agad na lumipat sa kanya ng atensyon. Ito ay si Senior Sister Riza. Nandito si Senior Sister Riza. Sa loob ng ilang segundo, nalipat ang atensyon ng karamihan sa mga disipulo ng 5 Element Sect mula kay Perry na tila nababaliw na sa babaeng nakaberdeng ito. Sa di kalayuan, nang sumulyap si Alvin sa kanya, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata hindi tulad ng dati. Ang espiritual na enerhiya na ipinaabot niya ay agad na nagsabi sa kanya na ang batang babaeng ito na nakasuot ng berde ay may cultivation na base sa 6th level void interpretation. Napakabihirang para sa isang babaeng napakabata na magkaroon ng cultivation base ng 6th level void interpretation. Sa pagkakataong nakita ni Conrad ang mga tingin ni Alvin sa kanya, maingat niyang ibinalita, siya si Riza Tan, ang direktang disipulo ng Peak Master of Water Peak. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Water Peak. Ang kanyang cultivation base ay nasa 5th level void interpretation. Ikalimang antas na void interpretation. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Conrad, umiling siya ng may ngiti. Conrad, hindi siya kasing simple ng pagiging nasa 5th level void interpretation na alam mo. Ano? Tuluyan nang nawala ng gana si Conrad habang sumisigaw, you mean, siya. Nakagawa na siya ng B-breakthrough. Oo. Tumango si Alvin. Hindi ako makapaniwala na nakalusot siya. Para siyang tinamaan ng realisasyon, nagpakawala ng buntong hininga si Conrad. Nang lumipat ang kanyang tingin kay Alvin, hindi niya maiwasang magpakawala ng mahinang ngiti. Paano kung nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay? Ngayon, walang makakapigil sa Woodpeak na muling bumangon hanggat kasama nila si Alvin.
Naningkit ang kanyang mga mata, nagtatakang tanong ni Alvin habang nakatitig sa binata na nakaberdeng damit na napapaligiran ng isa pang dalawang lalaki. Sino ang nakaberdeng binata na kausap ni Riza? Ang dahilan kung bakit niya napansin ang lalaking ito ay dahil nalaman niyang ang lalaking ito ay pumasok din sa 6th level void interpretation. Siya si Brent Teller mula sa Earth Peak. Anak siya ng Peak Master ng Earth Peak. Idinagdag ni Conrad na may hitsura ng pag-iingat, 2 linggo na ang nakalipas, nakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay sa 6th level void interpretation. Kaya lang hindi sumagi sa isip ko na makakalusot din si Riza. Mukhang magiging kawili-wili ang Battle of the Five Peaks sa pagkakataong ito. Habang sinasabi niya iyon, tumawa ng malakas si Conrad. Naroon ang Niger Twins sa Gold Peak. Naroon si Alvin sa Wood Peak. Naroon si Riza sa Water Peak. May Perry sa Fire Peak. Naroon si Brent sa Earth Peak. Sa ilalim ng maningning na ningning ni Alvin, si Dindo ay tila malabo at mapurol. Iyon ang dahilan kung bakit siya tuluyang iniwan ni Conrad. Siyempre, ito rin ay dahil hindi pa nalaman ni Conrad na si Dindo ay pumasok din sa 6th level void interpretation. Kung hindi niya iisipin ang ganitong paraan. Brent, si Perry ba yun? Anong nangyayari dito? Nakatuon na ngayon ang tingin ni Riza kay Perry na walang tigil na gumagalaw. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay Perry, hanggang sa punto na siya ay nahulog sa ganoong pagkawasak. Kaka-rating ko lang din. Nagkibit balikat si Brent na nagpapahiwatig na wala rin siyang ideya. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa kalangitan ang alulong ng 2 alon ng malakas na hangin. Nang walang babala, isang pula at isang asul na figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakuha nila ang atensyon ng lahat. Ang mga ito ay 2 binata na eksaktong magkamukha sa isa't isa. Ang binata na nakasuot ng pula ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, at nagbigay ito ng kaaya-ayang pakiramdam. Nakatayo roon ang nakaasul na binata na may malamig na ekspresyon, at naglabas ito ng pakiramdam na parang hindi siya malapitan. Sabay tumayo silang 2. Ang isa ay tahimik habang ang isa naman ay masigla. Medyo kakaiba ang hitsura nito. Si Senior Kuya Renz at Chad. Agad na nagningning ang mga mata ng mga disipulo ng Five Element Sect habang sila ay napasigaw ng malakas sa pagkagulat. Senior Kuya Renz. Senior Kuya Chad. Lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect ay nagsimulang bumati sa 2 ng masigasig. Chad, Renz Niger, isang pares ng kambal na kapatid. Kasabay nito, sila ang mga direktang disipulo ng pinakamalakas na tao, ang Sect Master ng Five Element Sect sa Five Element Sect. Hindi lamang sila nagkaroon ng hindi mahawak ang posisyon sa Gold Peak, maaari din silang ituring na pinapabore ng Diyos sa buong Five Element Sect. Sa sandaling lumitaw ang pulang damit na Renz na kasing init ng apoy, tumingin siya kina Brent at Riza bago ngumiti at binati sila, Junior Brother Brent, Junior Sister Tan. Congratulations! Agad, karamihan sa mga disipulo ng Five Element Sect ay tumingin sa kanilang 2. Di nabasag din ba ni Senior Sister Riza ang labangan? Marami sa kanila ang nagsimulang magbulungan at mag-isip-isip. Nanatiling walang malasakit si Brent. Pagkatapos ng lahat, ang balita na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay ay matagal nang kumalat 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi ito maaaring ituring na isang lihim sa lahat. Senior Kuya Renz, ikaw. Nalaman mo na. Mukhang nagulat si Riza. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Renz ang kanyang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, maliban sa kanyang master, ang Peak Master ng Water Peak, at sa kanyang sarili, walang ibang tao na nakakaalam tungkol dito. Ngayong nakita na siya ni Renz, paanong hindi siya mabigla? Naniniwala siya na hindi kailanman ikakalat ng kanyang amo ang balita tungkol sa kanyang tagumpay. 887. Junior Sister Riza, noong una kang dumating ay may isang sandali na ang iyong bilis ay tumaas sa pagiging perpekto. Bagaman ang langit at lupa na phenomenon ay hindi pa rin nagkakaisa at bumubuo ng isang hugis, nakikita ko na ang iyong bilis sa oras na iyon ay tiyak na hindi kasing simple ng 5th level void interpretation, sabi ni Renz habang nakangiti.
Nagdagdag ng alindog sa orihinal na gwapong mukha na iyon. Dahil dito, namula ang isang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect, kasama na rin si Riza, hindi mapigilan. Nabighani sila sa kanyang pananalita at ugali. Kung ganoon, maaga ka bang dumating dito, Kuya Renz? Bumalik sa katinoan si Riza. Tumingin siya kay Renz at nagpakawala ng kaakit-akit ng ngiti sa kanyang maselang mukha. Malamang mas maaga sa'yo, Junior Sister Tan. Tumango si Renz. Sa sandaling ito, si Brent na nasa gilid ay tila natama ng biglaang pagkaunawa. Isang liwanag ang agad na sumilay sa kanyang mga mata habang diretsyong nagtanong, Senior Brother Renz, tapos mas nauna ka bang dumating kaysa sa akin? Ikaw. Tumawa si Renz, oo, medyo mas maaga yata. So, ibig sabihin ba nito ay alam mo ang nangyari kay Perry kanina, Senior Brother Renz? Nagningning ang mga mata ni Brent habang nagtatanong. Well, I don't really know the details since I've just arrived not long ago. Gayunpaman, I'm sure na marami sa ating magkakapatid ang tiyak na nakita ng sariling mga mata ang buong eksena, sagot ni Renz habang nakatingin sa umpukan ng mga alagad ng Five Element Sect sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Senior Kuya Renz, alam ko. Alam ko. Sa sandaling ito, tuwang-tuwang humakbang pasulong ang isang mukhang ordinaryong babaeng disipulo. Sa isang maikling sandali, nagpakita na siya sa hindi kalayuan sa Renz. Tumingin siya sa kanya na may labis na tuwa sa mukha. Sa mga babaeng disipulo ng Five Element Sect, ang Niger Twins ay walang alinlangan na kanilang mga pangarap na manliligaw. Ilang beses na silang nanaginip, at ang mga panaginip ay kadalasang naglalaman ng mga anino ng dalawang pinakamalakas na henerasyong disipulo ng Five Element Sect. Anong pangalan mo, Junior Sister? Ngumiti si Ren sa babaeng disipulong iyon. Namumula ang huli at parang nalagutan ng hininga. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Medyo nasasabik at kinakabahan siyang sumagot, Senior B. Brother Renz? Ay. Bianca. Junior Sister Bianca, isang nakakasilaw ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Renz, na nagdagdag ng higit na kagandahan dito. Nakangiting sabi niya, huwag kang kabahan, sabihin mo lang sa akin ang nangyari kanina. Oo okay, tumango si Bianca. Huminga siya ng malalim at nagsimulang pakalmayan ang sarili. Sa sandaling ito, lahat ng iba pang mga babaeng disipulo ng Five Element Sect ay napuno ng selos. Lahat sila ay nangangati na pumalit sa kanya. Natalo na tayo ni Bianca. Bakit ngayon lang ako nag-react? Kung hindi, ako na lang imbes na si Bianca ang nasa limelight sa harap ni Senior Brother Renz. Marami sa mga babaeng disipulo ang nakadama ng panghihinayang. Sa di kalayuan, si Alvin na nakakita sa eksenang ito ay natigilan at hindi makapagsalita. Firms. Anong maganda sa Niger Twins? They're just some pretty boys. At saka, kung sasabihin ko talaga, masasabi kong mas gwapo pa si Alvin kaysa sa kanila. How could those dumbstruck girls be so shameless over them? Ngumuso si Dindo. Para bang hindi niya sinangayunan ang reaksyon ng mga babaeng disipulo ng Five Element Sect. Dindo, umiling si Conrad na nakatayo sa gilid habang nakangiti, ang dahilan kung bakit sila sikat ay hindi lang dahil sa kanilang kagwapuhan. Ang mas mahalaga ay ang katotohanan na sila ang pinakamahuhusay na batang disipulo sa ating Five Element Sect. Sa mundong ito kung saan ang pinakamalakas ay naging hari, ang alindog ng isang tao ay hindi lamang sa hitsura. Lalong humiga ito sa kanyang martial prowess. Kung ang kanyang lakas ay napakahina, paano kung siya ay sobrang gwapo? Hanggat ang isang lalaking napakapangit ay may masaganang lakas, sa isang pag-angat lamang ng kanyang daliri ay kaya niyang magdesisyon ng kanyang kapalaran. Chad. Tahimik na nakatayo sa gilid si Alvin at nakipagpalitan ng tingin sa binata na nakasuot ng asul sa di kalayuan. Ang malamig na ekspresyon ng binatilyong ito, pagiging hindi umiimik, at pag-iwas sa kanyang paligid ay nagbigay sa kanya ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay isang bagay na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Renz.
Noong una, naisip ko na sa kasalukuyang lakas ko, at sa katotohanang mayroon akong soul skill, 1,000 illusions, kaya kung hawakan ang titulong bayani, sa mga nakababatang henerasyon ng mga disipulo ng Five Element Sect. Gayunpaman, parang minamaliit ko ang Five Element Sect, bulong ni Alvin. Wala siyang ganap na pananalig sa sarili pagdating kay Chad. Habang nakatayo sila sa tabi ni Renz, mabilis na nalaman ni Brent, Riza, at Chad ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa babaeng disipulo ng Five Element Sect na iyon. Ang tatlo sa kanila ay agad na tumingin kina Alvin at Dindo at tinitigan sila ng maayos, na parang sinusubukan nilang malaman. Kawili-wili, kawili-wili. Mukhang sa pagkakataong ito ay baka hindi nalalabas ang Woodpeak pagkatapos ng lahat, ngumiti si Renz. Gaya nga ng kasabihan, hayaan ang mga bagay-bagay kung hindi sila makakaapekto ng personal. Gayunpaman, sina Brent at Riza na nasa gilid ay hindi maaaring maging kalmado gaya ni Renz. Agad na naging malungkot ang kanilang mga mukha. Nang magpalitan sila ng tingin sa isa't isa, kitang-kita nila ang mga kislap na kumikislap sa mata ng isa't isa. Kung talagang sina Alvin at Dindo ang gumawa ng trick na iyon, wala silang tiwala na kaya nilang talunin silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, kahit si Perry na mas malakas kaysa sa kanila ay nahulog na sa kanilang panlilinlang. Alam nila na mas mababa sila kumpara kay Perry, ang alagad ng Fire Peak. Para sa kadahilanang ito, ang peak na huling lalabas sa Five Element Sect's 5 peaks ay alinman sa tubig o Earth Peak. At wala ni isa sa kanila ang handang magpahuli sa peak na sila ay nasa Rango. Ang peak na pinakahuling Rango ay hindi makakamit ang alinman sa magandang cultivation resources na sabay-sabay na ibibigay ng Five Element Sect ayon sa kaugalian sa susunod na 3 taon. Ito ay dahil ang lahat ng magandang cultivation resources ay hahatiin sa pagitan ng unang 4 na peaks na nirerango sa harap nila. Bilang isang pagkakatulad, ang peak na pinakahuling nirerango ay makakain lamang ng natitirang mga pagkaing matapos ang 4 na peaks sa kanilang masaganang pagkain. Pero kanina lang, sumisigaw si senior brother at parang may sinasabi siya tungkol sa external force. Dagdag pa ng babaeng alagad. Panlabas na puwersa. Nagkatinginan sina Brent at Riza na may kislap sa kanilang mga mata. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Kung ang panlilinlang na nilalaro kay Perry ay nagmula sa ilang panlabas na puwersa, kung gayon hindi nila kailangang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, sa panahon ng labanan ng 5 peaks, ang lahat ng mga kinatawan mula sa bawat tuktok ay hindi papayagang gumamit ng anumang panlabas na puwersa kabilang ang mga sandata ng espiritu. Maaari lamang silang umasa sa kanilang origin energy at concept para labanan ito. Ang dahilan kung bakit ipinatupad ang panuntunang ito ay dahil ayaw ng Five Element Sect na makakita ng sinumang disipulo ng peak na ma-accident. Kung gagamitin nila ang kanilang mga espiritong sandata, ang mga matataas na opisyal ng Five Element Sect na naruroon sa eksena ay maaaring hindi makapagbigay ng napapanahong tulong sa disipulo ng Five Element Sect na nasa panganib. Noong nakaraan, ang Five Element Sect ay dumanas ng maraming pagkalugi katulad nito. Para sa kadahilanang ito, lahat ng mga batang kinatawan ng bawat peak ay hindi pinahintulutang gumamit ng anumang panlabas na puwersa, kabilang ang kanilang espiritong sandata, sa labanan ng 5 peak ngayon. Hinding-hindi sila magiging kalaban ni Perry kung hindi sila umasa sa mga panlabas na puwersa. At the same time, hindi rin naman sila kalaban natin. Sa isang tahimik na kasunduan, sina Brent at Riza ay nagpalitan ng tingin at ngumiti. Parehong mahula ng iniisip ng kabilang partido. Whoosh! 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 Biglang nanginig ang hangin at ang mga ulap sa kalangitan, at kaagad pagkatapos, lumitaw ang mga bahid ng anino mula sa manipis na hangin. May mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at matatandang lalaki sa grupong ito ng mga tao. Nang makita ang mga taong ito, lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect na naruroon sa eksena ay agad na tumayo bilang paggalang bago nila tuluyang inilipat ang kanilang tingin ng may paggalang sa lalaking nasa harap na nakatayo sa harap na nakasuot ng simpleng damit, sect leader. Leader ng sekta.
Leader ng sekta. Lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect ay agad na nagbigay ng kanilang paggalang sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon na nakasuot ng simpleng damit. Siya ang sect leader ng Five Element Sect. Agad ding inilipat ni Alvin ang kanyang tingin patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay nakasuot ng simpleng damit at siya ay napaka-ordinaryong hitsura. Baka sa mukha niya ang determinasyon, at ang pares ng kalmadong mga mata ay partikular na malalim at madilim. Ito ay kasing lawak ng malawak na karagatan na maaaring maglaman ng daan-daang ilog. Agad na inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa likod at nakita sina Lanzo at Ken. Sa sandaling ito, pareho silang sumusunod sa likuran ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo. Ang naka-gray-clad middle-aged na lalaki, sa kabilang banda, ay nakatayong magkatabi kasama ang isa pang tatlong lalaki sa likod ng sect leader ng Five Element Sect. Siya ang Peak Master ng Wood Peak. Nagtataka si Alvin sa kanyang puso. Hindi tulad ng sect leader ng Five Element Sect na ordinaryong hitsura, kahit na ang Peak Master ng Wood Peak ay mahigit kalahating siglo na, at ang mga taon ay nag-iwan ng bakas ng malaking pagbabago sa kanyang mukha, madali pa ring makita sa kanyang mga katangian na isa siya sa mga bihirang gwapong lalaki noong siya ay bata pa. Oh! Mabilis na napansin ni Alvin na ang Peak Master ng Wood Peak ay nakatingin ng diretso sa kanya at tumango pa ito habang nakangiti sa kanya. Ikaw si Alvin. Agad na nanginig ang eardrum ni Alvin, at ang magnetic voice ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa kanyang tainga. Walang alinlangan na ang may-ari ng boses na ito ay walang iba kundi ang Peak Master of Wood Peak. Pinakamalaking paggalang sa iyo, Peak Master. Gayon din, salamat sa origin-enhancing fruit na ibinigay mo sa akin noong isang araw, Peak Master, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang boses ng Wood Peak Peak Master ay muling tumunog, may tiwala ka ba sa pagkuha ng ikatlong pwesto? Ikatlong pwesto. Sa sandaling marinig ni Alvin ang tanong ng Peak Master, natigilan siya saglit bago siya tuluyang bumalik sa kanyang katinoan. Naunawaan niya ang gustong ipahiwatig ng Peak Master. Ito ay walang iba kundi ang tiyak na pagraranggo ng 5 peaks pagkatapos ng labanan ng 5 peak na tapos ngayon. Ang Peak Master ay talagang nagtatanong sa kanya kung siya ay may kumpiyansa na makuha ang ikatlong pwesto para sa Wood Peak. Peak Master, ang layunin ko ay maging pangalawa man lang sa ranggo. Kung may pagkakataon, ako ang kukuha sa unang pwesto. Isang kinangang sumilay sa mga mata ni Alvin habang tumugon siya gamit ang voice transmission. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Good. That's good. Kung makukuha mo talaga ang second place, may utang na loob ako sayo. In the future, kung may request ka, tutuparin ko silang lahat hanggat nasa kapangyarihan ko sila at hindi nakakasama sa Five Element Sect. The voice transmission from the Peak Master was full of laughter as he gave his words. Salamat, Peak Master. Sa opinyon ni Alvin, ang pangakong ito na ginawa ng Peak Master ay ibinigay ng libre. Perry, anong kalokohan ang ginagawa mo? Biglang, isang malakas na boses ang umungal at ginaising si Alvin. Habang nakatingin siya sa boses, napansin niya na may isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng Wood Peak at sa likod ng sect leader ng Five Element Sect. Siya ay same time na nakatitig kay Perry na lumilipad pa rin sa paligid. Ang kalokohan ni Perry ay natanggap ng matanda. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maitim na ekspresyon sa mukha. Espiritual na enerhiya. Sa sandaling ito, ang maliit na nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki na nakatayo sa tabi ng matanda ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata na para bang may natuklasan siyang kakaiba. Napakalakas ng espiritual na enerhiya. Halos sa parehong oras, biglang naramdaman ni Alvin ang isang malakas na pakiramdam ng espiritual na enerhiya na umaagos patungo sa kanya. Agad nitong dinurog ang kanyang illusory space na napik ng soul skill na to sand illusions. Agad na inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki habang tinanong niya si Conrad na nakatayo sa gilid, ang pandak na mataba na iyon ay ang Peak Master sa Aling Rurok. 888.
Siya ang Peakmaster ng Earth Peak, Gulliver, sagot ni Conrad. Ang Peakmaster ng Earth Peak. Nagtaas ng kilay si Alvin, kung gayon, ibig sabihin ba nito ay ama siya ni Brent? Oo, tumango si Conrad. Earth Peak. Si Alvin ay hindi estranghero sa Earth Peak. Bago siya sumali sa Five Element Sect at nasa Settlement City pa rin, sinubukan ng mga alagad ng Earth Peak na humihiga sa lugar ng operasyon ng Earth Peak na akitin siya papunta sa Earth Peak sa pamamagitan ng paggamit ng second grade spirit weapon at 7th level concept fragment. Dahil dito, nagkaroon siya ng ilang pakikipag-ugnayan sa Earth Peak dati. Matapos masaksihan si Gulliver, ang Peakmaster ng Earth Peak ay dinurog ang kanyang illusory space at tumingin sa kanya kaagad, agad na nalaman ni Alvin na natuklasan ng Peakmaster na siya ang may-ari ng spiritual energy na nagpanday ng illusory space. Hindi ito naabala ni Alvin. Walang kahit isang onsa ng takot, tumangala siya para salubungin ang kanyang tingin. Gayunpaman, mabilis na nag-iwas ng tingin sina Alvin at Gulliver sa isa't isa at sabay na inilipat ang kanilang mga tingin sa ibang lugar. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Gulliver ay nawala sa mga mata ni Alvin at muling lumitaw sa tabi ni Perry na labis na naguguluhan. Siya ay binugbog sa pagiging pigface, at siya ay nasa isang alanganin ngayon. Perry, anong ginagawa mo kanina? Na may tame time na mukha, pumutol ang matanda. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang alagad na ito na karaniwan niyang ipinagmamalaki ay magiging kawawa ngayon. Higit pa rito, ito ay nasa harap mismo ng mga matataas na opisyal at disipulo ng Five Element Sect. Nagdala ito ng kahihiyan sa kanyang pangalan. Siya si Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak, malinaw na umalangaw-ngaw sa tenga ni Alvin ang boses ni Conrad. Tumango si Alvin. Sa katunayan, kahit hindi siya ipaalam ni Conrad, mahulaan din niya ang pagkakakilanlan ng matandang ito. Ang matandang iyon ay ang taong iyon na nakatayo sa tabi ni Gulliver, ang Peakmaster ng Earth Peak, at ang kanilang Wood Peaks Peakmaster kanina. Mayroong kabuuang 4 na tao na nakatayo sa isang hilera sa likod ng sect leader ng Five Element Sect. Dahil dito, agad na lumitaw ang kanilang pagkakakilanlan. Malinaw na sila ang Peakmasters ng iba pang 4 na peaks maliban sa Gold Peak. Master. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik si Perry sa kanyang katinoan. Nang makita niya si Baxter sa kanyang harapan at napansin ang kakaibang mga tingin sa kanyang paligid, agad na napuno ang kanyang mga mata ng nakakadugo at nakakagigil na kinang. Conrad, papatayin ko kayong lahat. Walang babala, lumingon si Perry kina Alvin, Dindo at Conrad na nakatayo sa malapit. Ang apoy na bumangon mula sa kanyang katawan ay agad na kumawala nang siya ay patungo na sa kanila. Sapat. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Baxter ang nagbigay sa kanya ng isang sampal. Napakahirap kaya't ang kalahati ng mukha ni Perry ay naging mas namamaga kaysa dati, hindi mo ba naisip na naging kaiya-hiya ka na? Bakas ng galit ang maririnig sa malalim na boses ni Baxter. Matapos makatanggap ng ganoong sampal si Perry mula kay Baxter, hindi niya sinasadyang kinilig. Gulat na gulat, sa wakas ay nabawi niya ang buong katinoan at mabilis na napayuko sa kahihiyan. Master, pasensya na sa pagiging inutil ko. Pasensya na kung napahiya kita. Gayunpaman, kung hindi sila gumamit ng panlabas na puwersa sa simula pa lang, hindi ako magiging ganito kapahamak na tulad nito. Magpahinga ka sana, guro. Kapag nagsimula na ang labanan ng 5 tuktok, hahayaan ko silang magsisi sa buong buhay nila kung maglalakas loob silang maglaro muli ng ganyan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Perry, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata na puno ng puot ay kumikinang sa lamig habang ito ay tumatama kay Alvin at sa dalawa pa. Nang marinig ang mga salita ni Perry, ang mga disipulo ng The Five Element Sect na nasa paligid ay nagkagulo. Panlabas na puwersa. Si Perry ay nabawasan sa kaguluhang ito ng ilang panlabas na puwersa. Sa wakas ay nanuwan nila kaagad ang sitwasyon. Hindi katakataka na ang sitwasyon ay kakaiba kanina.
Lumalabas na ang mga taong iyon mula sa Woodpeak ay gumamit ng panlabas na puwersa upang pahirapan si Perry mula sa isang nakakapanghinang pagkawala. Firms. Walang sino man ang pinahihintulutang umasa sa anumang panlabas na puwersa sa labanan ng 5 picks. Kung hindi, siya ay madi-disqualify. Mukhang ang tatlong lalaking ito mula sa Woodpeak na mga lalaki ay mababa ang swerte noon. Kung hindi sila aamin ng pagkatalo. Ngayon medyo umaasa akong makita kung paano gagantay si Senior Brother Perry na napahiya ng ganyan sa tatlong lalaking iyon mula sa Woodpeak. Marami sa mga disipulo ng 5 elementong sekta ang ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa mga talakayan. Akala nila ay malapit ng harapin ni Alvin at ng dalawa pa ang kanilang bangungot. Siyempre, may ilang mga exception din. Halimbawa, ang Niger Twins, ang Pickmaster of Earthpeak, Gulliver, Woodpeak at ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likuran, sina Lanzo, at Ken. Senior Brother Yang, mukhang ang tatlong batang ito ay tumulong sa paghihiganti sa iyo. Ngumiti si Ken habang sinasabi niya kay Lanzo. Marahang tumango si Lanzo sa kanyang ulo. Gayunpaman, tila hindi siya kinabahan. Sa sandaling ito, bumagsak ang kanyang tingin kay Perry, na mabilis na nagpapagaling ng sugat sa kanyang mukha sa bilis na nakikita ng mga mata pagkatapos niyang inumin ang hilang medicinal pill, na may mga pahiwatig ng masalimuot na kinang sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng 10 taon, napansin niyang hindi na siya gaanong galit tulad ng dati nang makaharap muli ang alagad na ito na nagtaksil sa kanya noong nakaraan. Sa ngayon, hindi na mahalaga sa kanya ang lahat. Maaaring hugasan talaga ng panahon ang lahat. Ngayon, ang 4 na iba pang Pickmasters, mangyaring makipagkita sa mga kabataang kinatawan ng iyong pick, at sisimulan natin ang labanan ng 5 picks sa loob ng 30 minuto. Kapag dumating ang oras na iyon, muling ayusin ng 5 pick ang rango, at itatakda natin ang paghahati ng mga mapagkukunan ng sekta na makukuha ng lahat ng picks sa susunod na 3 taon batay sa rango na ito, ang sect leader na agad na nag-anunsyo ng Long 5 Element Sect. Ang 3 Pickmaster sa likod ng sect leader ay agad na kinuha ang kanilang mga matatanda na nakatayo sa likuran kasama nila at nagkalat. Lumipad sila sa kalangitan sa gilid na hindi kalayuan. Katulad nito, dinala ng Pickmaster ng Woodpeak sina Lanzo at Ken kay Alvin at sa dalawa pa. Pickmaster. Matapos batiin ni Alvin at ng dalawa ang kanilang Pickmaster na may ngiti, lumingon sila kina Lanzo at Ken at binati rin sila. Kasabay nito, nagawang malaman ni Alvin na ang pangalan ng kanilang Pickmaster ay si Romeo sa pamamagitan ng voice transmission mula kay Conrad. Para naman sa sect leader ng 5 Elemental Sect, ang pangalan niya ay Gregor. Si Gulliver, ang Pickmaster ng Earthpeak, ay nagdala ng isang elder ng Woodpeak upang makilala si Brent. Ama! Magalang na binati ni Brent si Gulliver. Tungkol naman sa 2 tao sa tabi niya, sumunod din sila at binati siya, Pickmaster. Ngumiti si Gulliver at tumango. Gayunpaman, bagamat may ngiti sa kanyang mukha, makikita ang pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Parang may inaalala siya. Na parang nararamdaman niya kung ano ang inaalala ng kanyang ama, tiniyak ni Brent, pare, huwag kang mag-alala. Talagang matatalo ko ang 2 batang powerhouse na natagpuan ng Woodpeak. Hinding-hindi ko hahayaang tumagal ang Earthpeak. Nang marinig niya ang tugon ni Brent, umiling si Gulliver, hindi. Naguguluhan si Brent. Brent, ang kalaban mo ngayon ay hindi ang 2 lalaki mula sa Woodpeak. Kundi si Riza mula sa Waterpeak sa halip, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Doon, nakilala ni Riza ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang Pickmaster of Waterpeak, Furley. Siya ay miyembro ng fairer sex, ngunit nagawa niyang lumabas bilang Pickmaster ng isa sa 5 picks sa 5 element sect, Water Sect. Ito, mismo, ay higit pa sa sapat upang ipakita na siya ay hindi isang simpleng figure. Ang kanyang cultivation base ay talagang hindi sa anumang paraan mas mababa sa Baxter at Gulliver. Pare, kung lalabanan ko si Riza, baka hindi ako manalo laban sa kanya. Kung tutusin, nakagawa na rin siya ng breakthrough sa 6th level void interpretation, nagpakawala si Brent ng mapait na ngiti.
Noong nakaraan, noong sila ni Riza ay parehong nasa 5th level void interpretation, minsan na silang nag-away sa isa't isa. That time, medyo inferior lang siya sa kanya. Noong una, akala niya ay kaya niyang talunin si Riza ngayong nakamit na niya ang 6th level void interpretation, ngunit hindi sumagi sa isip niya na nagawa rin ito ni Riza. Ano? Nagulat si Gulliver. Nakagawa din siya ng breakthrough. Mukhang sa pagkakataong ito, ang ating Earthpeak ay nasa panganib. Brent, kailangan mo talagang ibuhos ang lahat ng iyong pagsisikap para talunin si Riza. Kung hindi, ang ating Earthpeak ay matatahimik sa susunod na 3 taon mula ngayon. Pare, ano ang sinasabi mo? Kahit hindi ko matalo si Riza, matatalo ko pa rin ang Alvin na iyon at Dindo mula sa Woodpeak. Nabalitaan ko na nasa 5th level void interpretation pa lang sila, bulalas ni Brent. Ngumuso si Gulliver, sa palagay mo ba ay nasa antas lang ng 5th level void interpretation ang isang taong makakawasak kay Perry? Natigilan si Brent bago siya mabilis na nagpatuloy, pare, hindi ba si Perry mismo ang nagsabi nito kanina? Dahil umaasa ang 3 tao mula sa Woodpeak sa ilang panlabas na puwersa kaya nagawa nilang guluhin siya. Sa labanan ng 5 picks, walang sino man ang pinapayagang gumamit ng anumang panlabas na puwersa. Isang confident na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang matapos siyang magsalita. Kapag hindi na sila umasa sa kanilang panlabas na puwersa, hindi mahirap para sa akin na talunin sila kung gusto ko. Puwersang panlabas. Ngumuso si Gulliver, nang sinabi ni Perry na ito ay isang panlabas na puwersa, talagang naniniwala ka na ito ay isang panlabas na puwersa. Mukhang ang pangalan na ibinigay ko sa iyo noong panahong iyon ay talagang angkop. Brent. Pare, anong ibig mong sabihin? Naging mas solemne si Brent dahil malabo niyang nararamdaman na may hindi tama. Dapat mong malaman na maliban sa isang martial artist, ako, ang iyong ama, ay isa ring inscription master na may kaunting kaalaman sa larangan ng inscription. Kaya kung ilabas ang aking espiritual na enerhiya sa aking katawan. Ang dapat mong malaman na ako ang nagligtas kay Perry kanina, sagot ni Gulliver. Pare, alam ko na ikaw ay isang inscription master, at alam ko rin na ang isang inscription master ay makakapaglabas ng kanyang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa pagligtas mo kay Perry? Naguguluhan na tanong ni Brent. Kung tama ako, si Perry ay nasa isang lugar na katulad ng isang ilusyon kanina. At ang ilusyon na iyon ay nilikha mula sa spiritual energy. Huminga ng malalim, ibinulong ni Gulliver ang kanyang haka-haka sa kanyang anak. Ano? Isang ilusyon. Isang ilusyon na nilikha ng spiritual energy bukod pa dyan. Dahil sa pagkataranta, agad na nanliit ang mga mata ni Brent habang bumulalas, di huwag mong sabihin sa akin na may isang espesyal na demon beast na gifted sa soul brand at kayang ibigay ang soul skill bago pa man ito pumasok sa Emperor stage sa tabi nilang tatlo. Kung iyon talaga ang kapangyarihan ng isang demon beast, ituturing pa rin ito bilang isang panlabas na puwersa, at hindi ito makakaapekto sa labanan ng 5 picks. Pagkatapos niyang sumangot, patuloy na sinabi ni Gulliver ng may pag-iingat, pero, ang problema, pagkatapos kong gamitin ang spiritual energy ko para buksan ang ilusyon na ginawa mula sa spiritual energy, napansin ko na ang may-ari ng spiritual energy na iyon ay si Alvin. Alvin. Sa sandaling pumasok ang 3 salitang ito sa mga tainga ni Brent, parang isang kulog ang bumulaga sa kanyang kaibuturan. Napailing siya kaya agad na bumalatay sa mukha niya ang takot. Pare, why you mean that? Di na maaaring gumamit ng spiritual energy si Alvin para gumawa ng ilusyon. Di huwag mong sabihing di demonyo siya. Napabuntong hininga si Brent, baka sa buong mukha niya ang pagkagulat. Demonyo. Kahit na siya ang pinakamahinang demonyo kailanman, siya ay nasa first level void transformation pa rin. Isang suntok lang ang kailangan niya para matalo siya. Syempre hindi. Bagamat medyo maganda ang kanyang spiritual energy, malayo pa rin ito sa void transformation level.
Hinala ko na maaaring siya ay isang variant na ipinanganak mula sa isang tao at isang demonyo, ang uri ng variant na nagtataglay ng likas na kakayahan na maaaring sumalungat sa langit, sinabi ni Gulliver ang kanyang haka-haka. Konting kaalaman ni Master. Ilang paglilinaw, ang Brent Tianzin ay nangangahulugang walang muwang sa Mandarin. 889. Variant. Sa sandaling marinig ni Brent ang salitang ito, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Bumakas sa mukha niya ang pagtataka. Natural, narinig na niya noon ang salitang variant. Ito ay alinman sa karaniwan o napakalaki. Innate ability. Ang kapangyarihang ipinapakita niya ay isang uri ng likas na kakayahan. Tinitigan ni Brent si Gulliver. Isang malalim na takot ang makikita sa kanyang mga mata habang siya ay napabulala sa pagkagulat sa kanyang voice transmission. Ito lang ang makatwirang paliwanag, tumango si Gulliver. Ang kanyang mukha ay lubhang malungkot. Kung tutuusin, ang isang tao na hindi isang demonyo o isang martial emperor na maaaring gumamit ng kanyang espiritual na enerhiya upang magbigay ng isang kasanayang katulad ng kasanayan ng kaluluwa ay maaari lamang maging isang variant. Hindi kailanman maiisip ni Gulliver na ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin ang isang illusory space gamit ang kanyang spiritual energy ay hindi dahil siya ay isang variant o isang bagay. Sa halip, ito ay dahil nagmana siya ng soul brand sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang soul brand na iyon ay nilikha ng isang inscription master. Kahit na ang inscription master na iyon ay walang partikular na kahangahangang cultivation base, ang kanyang pagpupersage sa inscription field ay palaging nakakatakot. Ito ay malinaw na makikita mula sa soul brand na kanyang nagawang magsaliksik. Pare, ibibigay ko ang lahat. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Alvin, sumuko si Brent sa ideya na makipagkompetensya sa woodpick. Nakatuon na ngayon ang atensyon niya sa dalagang nakatayo sa di kalayuan. Raisa mula sa Water Peak. Dapat siyang manalo laban sa kanya para sa Earth Peak. Dalawang batang kinatawan mula sa bawat peak. Hindi napigilan ni Alvin na mabigla matapos malaman ang mga panuntunan ng Battle of the Five Peaks mula kay Romeo, ang Peak Master ng Wood Peak. Sa Battle of the Five Peaks, lahat ng 5 peaks mula sa 5 Element Sect ay magpapadala ng 2 kinatawan bawat isa. Ang parehong mga kinatawan ay dapat na isang alagad ng nakababatang henerasyon. Ang mga kinatawan para sa ating woodpick ay ikaw at si Dindo. Magtrabaho ng husto, okay. Napangiti si Lanzo habang hinihikayat niya sina Alvin at Dindo. Huwag kang mag-alala, Elder Yang. Kami ni Alvin ay makakakuha ng unang pwesto alang-alang sa woodpick sa Battle of the Five Peaks na ito. Dadalhin namin ang woodpick sa tuktok ng Battle of the Five Peaks. Kumpiyansa na pahayag ni Dindo habang ikinakaway niya ang kanyang kamao. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na gumawa ng ganoong pag-angkin ay dahil sa pananalig niya kay Alvin. Dahil dito, nagkaroon siya ng pananalig na matutulungan nila ang woodpick na makuha ang unang pwesto sa Battle of the Five Peaks. Umiling si Alvin. Natural, mahulaan niya kung ano ang nasa isip ni Dindo. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, naisip niya na masyadong minamaliit ni Dindo ang Gold Peak. Kung tutuusin, kahit siya ay walang ganap na kumpiyansa na makuha ang unang pwesto. Sigurado siyang ang Niger Twins ang magiging kinatawan para sa Gold Peak. Hindi naman talaga siya natakot kay Renz, pero ibang kwento naman si Chad. Pagkatapos ng lahat, tulad niya, si Chad ay isang inscription master din. Marahil si Chad ay maaaring hindi kasing galing niya sa mga natamo sa inscription field. Gayunpaman, bilang isang inscription master, malaya ring maigalaw ni Chad ang kanyang espiritual na enerhiya. Kasabay ng katotohanan na ang antas ng espiritual na enerhiya ni Chad ay kapantay ng kanyang sariling espiritual na enerhiya, ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, ay hindi makakaapekto sa kanya. No need for first place. It's already good enough if you can get second place. Umiling si Romeo, tumingin kay Alvin at ngumiti, sa tingin mo ba, Alvin? Gagawin ko ang lahat. Same time na sagot ni Alvin. May tiwala ako sa iyo, tumango si Romeo. Gold Peak, kung saan naroon ang 5 Element Sect leader na si Gregor.
Ngayon, may dalawang extra figure na nakatayo sa tabi niya. Dalawang binata na magkamukha, kambal, ang isa ay nakasuot ng pula habang ang isa naman ay nakasuot ng berde. Sila ay walang iba kundi si Chad at Renz. Silang dalawa ay mga direktang disipulo ni Gregor, at sila lang din ang mga disipulo niya. Maging si Chad o Renz, pareho silang mga henyo na sobrang galing sa martial daw. Bagamat lampas lang sila ng kaunti sa kanilang 30s, sila na ang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon sa Five Element Sect. Walang problema. Biglang ibinuka ni Gregor ang kanyang bibig. Maliwanag na tinatanong niya ang dalawang alagad sa tabi niya. Hindi siya kalaban kay Alvin. Sa kanilang pagtataka, sa pagkakataong ito, ang unang sumagot ay hindi si Renz kundi si Chad na karaniwang may malamig na ekspresyon. Nang sinasagot niya ang tanong ni Gregor, kitang-kita na medyo lumuwag ng kaunti ang karaniwang malamig na mukha ni Chad. Oh! Isang kinangang sumilay sa mga mata ni Gregor. Nagtataka, tinanong niya, bakit mo nasabi? Guru, ang Alvin na iyan ay isang maliit na halimaw. Batay sa akin at sa bata. Nang gustong sabihin ni Renz ang salitang nakababatang kapatid, naramdaman niya kaagad ang malamig na titig na binaril sa kanya ni Chad. Sabay-sabay na lamang niyang nalagok ang salitang kuya. Matapos lunukan ang salita, nagpatuloy siya, well, base sa kanyang obserbasyon, hinala namin na si Alvin ay isang variant. Variant. Sa sandaling natapos ni Renz ang kanyang pangungusap, agad na nanliit ang mga mata ni Gregor. Baka sa mukha niya ang pagkagulat, at siya ay nabigla. Bilang sect leader ng Five Element Sect, natural niyang alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang variant. Variant. Ito ay alinman sa karaniwan o langit-defying. At tila, hindi si Alvin ang dating. What makes you think na variant siya? Tanong ni Gregor. Huminga ng malalim si Renz at sinabi sa kanila ang lahat ng nalaman niya. Natural, ang bagay na sinabi niya sa kanila ay ang insidente kung saan si Perry ay niloko ni Alvin. Nang matapos si Gregor sa pakikinig sa buong kwento, malungkot niyang tinitigan si Chad. Bagamat napansin niya ang kakaibang kalokohan ni Perry noong una siyang dumating, pagkatapos noon ay patuloy niyang naririnig si Perry na nagbubulungan tungkol sa ilang panlabas na puwersa, kaya naisip niya na si Alvin at ang iba pa ay gumamit ng panlabas na puwersa sa kanya. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na hindi iyon mga panlabas na puwersa, ito pala ay likas na kakayahan ni Alvin na variant kung tutuusin. Oo, mariing tumanggo si Chad. Siya ay lubos na sigurado tungkol dito. Huminga ng malalim si Gregor. Kilala niya ang alagad niyang ito ng tuluyan. Hinding-hindi siya titango-tango kung hindi siya lubos na nagtitiwala. Anong level ang spiritual energy niya? Patuloy na tanong ni Gregor. Not in any way inferior to mine, matapat na sagot ni Chad. Ikapitong antas na void interpretation. Pinaikit ni Gregor ang kanyang mga mata habang siya ay napipi sa pagtataka. Hindi kataka-taka na sinabi mong hindi niya kapareha si Heer. Mukhang itinago niya ang kanyang cultivation base, o kumuha siya ng ilang espiritong prutas na maaaring makatulong sa pagpapahusay ng kanyang kaluluwa. Bilang sect leader ng Five Element Sect, si Gregor ay isang tao na naglakbay ng malayo at nakakita ng maraming bagay. Sa isang segundo lang, marami na siyang nahuhulaan. Chiner, ano ang posibilidad na matalo mo siya? Tanong ni Gregor. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay sumagot si Chad, 70%. Hindi 100%. Kumunat ang noo ni Gregor. Kahit gaano pa karaming taon ang lumipas, ang Gold Peak ay palaging ang unang peak sa Five Element Sect. Ni minsan ay hindi nag-alinlangan ang katayuan nito. Gayunpaman, ngayon, kung matalo ang Gold Peak sa Wood Peak, ang legacy na nabuo ng Gold Peak mula noong nabuo ang Five Element Sect ay masisira. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Hindi, umiling si Chad. Ang malamig niyang titig ay nakatitig sa lilang figure sa di kalayuan, binibigyan niya ako ng napakadelikadong pakiramdam. Hindi ako sigurado kung makakagawa siya ng milagro. Isang himala. Kumunat ang noo ni Gregor nang marinig niya ang kanyang salita. Gayunpaman, gumon muli siya sa isang iglap. Sumilay sa mukha niya ang isang kalmadong ngiti, yeah, that's true.
He's a variant after all. Ang isang variant, lalo na ang mga variant na may likas na kakayahan, ay kilala rin bilang paborito ng Diyos sa Cloud Continent. Sa kasaysayan ng Five Element Sect, wala pang variant noon. At ngayon, noong siya, si Gregor, ay namumuno sa Five Element Sect, isang variant ang biglang nagpasyang lumitaw. Ito lamang ay hahayaan ang lahat ng susunod na henerasyon sa Five Element Sect na maalala siya magpakailanman. Sa oras na iyon, sasabihin nila, noon, mayroon tayong sect leader na ang pangalan ay Gregor sa Five Element Sect. Noong henerasyon noong siya ay nasa posisyong namumuno, lumitaw sa sekta ang isang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan. Purok ng apoy. Ang Peak Master of Fire Peak, si Baxter, ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa iilang tao sa Fire Peak ay nag-aapoy sa matinding puot. Parang apoy na kayang sunugin ang lahat. Para sa kanya, isang kahihiyan ang pagkakaroon ng sarili niyang direktang disipulo na pinahiya ng ganyan. Isang tunay na didisguise na kahihiyan. Alvin, Dindo. Hanggat maglakas loob kang makipaglaban sa akin, kahit na hindi kita mapatay, sisiguraduhin kong mapilayan kayong dalawa ng lubusan. Sa ganitong paraan ko lang maaalis ang pagkasuklam sa aking, Perry, puso. Sa mga mata ni Perry, walang iba kundi ang dalawang binata na natitira sa mundong ito. Ang mga mata niyang nanlilisik sa kanilang dalawa ay pulang-pula na para bang lalamunan sila nito. Tuktok ng tubig. Hoener, nakagawa ka na ng breakthrough sa 6th level void interpretation. Sa tingin ko ay walang problema para sa iyo na talunin ang dalawang lalaking iyon mula sa Wood Peak. Gayunpaman, umaasa ako na kaya mo ring talunin si Brent upang ang Water Peak ay patuloy na maging third peak sa Five Element Sect, ang sabi ng Peak Master of Water Peak, Furley, si Furley. Huwag kang mag-alala, Master. Ibibigay ko ang lahat. Tumango si Ryza. Ngayon, maliban sa 4 na batang disipulo mula sa Gold at Wood Peaks na nasa lugar na, may isa pang 3 dagdag na tao maliban kay Perry, Ryza at Brent sa Fire, Water at Earth Peak. Maya-maya, 30 minutes na ang nakakalipas. Ang mga patakaran ay gaya ng dati, ang sect leader ng Five Element Sect, si Gregor, ay dahan-daang nagsalita habang pasulyap-sulyap siya sa Peak Masters ng iba pang 4 peaks. Nang ang mga Peak Masters ng 4 na peaks ay nakatutok ang kanilang mga mata, at lahat ng mga disipulo ng Five Element Sect sa paligid ay matinding nanunood sa kanila, biglang kumilos si Gregor. Whoosh! 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 Habang itinaas ni Gregor ang kanyang kamay, 10 matulin na ilaw ang bumangon sa kalangitan at nawala sa mga ulap sa loob ng ilang segundo. Anong nangyayari? Nalito sina Alvin at Dindo. Sumali lang sila sa Five Element Sect hindi pa lang, at ito ang unang beses nilang naranasan ang Battle of the Five Peaks. First time nilang masaksihan ang ganoong okasyon. Ito ay 10 piraso ng papel. Ang mga numero 1 hanggang 10 ay nakasulat sa papel, at 10 kabataang lalaki mula sa 5 peaks ang maglalaban-laban nito ng hiwalay batay sa pagkakasunod-sunod na nakasulat sa itaas hanggang sa mapagpasyahan ng ranking, paliwanag ni Conrad. Ang labanan ng 5 peaks ay nahahati sa 2 yugto, labanan ng individual at pangkat. Ito ang magiging unang yugto, individual na labanan. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Pinaikit ni Dindo ang kanyang mga mata at napabulala sa gulat, 10 pirasong papel talaga iyon. My goodness! No wonder he's the sect leader. Nakakakilabot ang lakas. Kung ibinato niya sa akin ang mga papel na iyon, sa tingin ko ay hindi ko mailigtas ang sarili ko. Taliwas sa sigaw ng pagkagulat ni Dindo, si Alvin, sa kabilang banda, ay may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Si Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect, ay mayroong cultivation base na malamang na nasa pinakamataas na antas ng Void. Para sa isang master na umabot sa rurok ng Void, kahit isang piraso ng papel ay magiging isang nakamamatay na sandata sa kanyang mga kamay. Wish! 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 Sa oras na ito, dahan-daang nahulog mula sa langit ang 10 papel. Bumagal ang kanilang bilis habang patuloy silang umiikot. 809 na po. Ang mga papel ay umiikot, paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga numero sa kanila.
Nang makitang papalapit na ang mga papel, lahat ng Pick Master ng 5 picks, kabilang si Gregor, ang sect leader ng 5-element sect na siya ring Pick Master ng Gold Pick, ay agad na kumilos. Whoosh! Sa isang pagtaas lamang ng kamay ni Gregor, isang alon ng invisible energy ang pumailang-lang sa langit at humampas patungo sa 10 pirasong papel. Sa pagsira nito sa buong galit, ang bug zone ng enerhiya ay ganap na napuno ang hangin ng sunod-sunod na nakakabinging mga pagsabog. Boom! 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 Si Romeo ang Pickmaster ng Wood Pick, si Baxter ang Pickmaster ng Fire Pick, si Furley ang Pickmaster ng Water Pick at si Gulliver ang Pickmaster ng Earth Pick ay halos sabay ding kumilos. Gayunpaman, hindi sila kasing bilis ni Gregor. Whoosh! Whoosh! Agad, ang dalawang sheet na papel ay tila iginuhit ng dalawang di nakikitang puwersa. Sa isang kisap lang ng mata, naging dalawang kidlat sila at sumugod patungo kay Gregor bago ito hinawakan sa kanyang kamay. Katulad nito, nakuha ng Gold Pick ang kanilang dalawang papel. Number 1 at 10. Matalim ang mata ni Alvin. Matagal bago ilabas ang dalawang papel patungo kay Gregor, nakita na niya ang mga numero sa mga papel. Alam niya na ito ang mga numerong pinili ni Gregor, at ang dahilan kung bakit pinili niya ang mga numerong ito ay dapat na maging kapaki-pakinabang para sa Gold Pick. Whoosh! Whoosh! Ang pangalawang tao na nakakuha ng susunod na dalawang papel ay si Romeo, ang Pickmaster ng Wood Pick. Siya rin ang pangalawang pinakamalakas na tao sa 5-element sect at kinilala ng karamihan sa mga miyembro ng sekta. Ang mga papel na nakuha niya ay numero 5 at 6. Maliwanag din na sadyang pinili niya ang mga numerong ito. Para sa iba pang Pickmasters ng tatlong iba pang picks, pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan. Sa huli, inayos nila ang natitirang 6 na papel at random na pumili ng tig-2. Hawakan mo ito, ipinasa ni Romeo ang dalawang papel kina Alvin at Dindo. Nakuha ni Alvin ang number 5 habang si Dindo ang nakakuha ng number 6. Para saan ito? Nagpalitan ng tingin sina Alvin at Dindo. Baka sa mga mukha nila ang pagkalito. Sa individual na labanan ng Battle of the 5 Picks, ang una at ang huling numero ay magsisimula muna at labanan ito laban sa isa't isa. Halimbawa, ang contestant number 1 at contestant number 10 ay papasok sa unang round habang ang contestant number 2 at contestant number 9 ay papasok sa ikalawang laban, paliwanag ni Conrad. By the same token, contester number 5 at contester number 5 ang papasok sa contester number 5 at ang contester number 5 na ito ay papasok sa contester number 5. Sa wakas ay sinakta ng realization si Alvin Darfield, kung gayon, nangangahulugan ito na magkalaban kami ni Dindo sa unang laban. Pagkatapos, bilang mga kinatawan ng Woodpick, maaari nating pag-usapan kung sino sa atin ang mauunang uusad sa susunod na round, diba? Eksakto, tumango si Conrad sa kanyang ulo. No wonder na aagawin ng sect leader ang number 1 at 10. Mukhang pareho din ang ideya niya. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang lahat ng bagay ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang labanan ng 5 pick sa wakas ay itinaas ang kurtina nito. Ang unang laban, contestant number 1 versus contestant number 10. Gold pick. Contestant number 1, Chad versus contestant number 10, Renz. Ang contestant number 10, Renz ay umaban sa susunod na round. Oh! Sumimangot si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Renz ang taong aaban sa susunod na round. Logically speaking, dahil alam ni Chad na kaya kong mag-ilusyon gamit ang aking spiritual energy, at alam din niya ang level ng aking spiritual energy, dapat niyang malaman na si Chad ay hindi kalaban para sa akin. Gayunpaman, bakit niya hinayaang umaban si Renz sa susunod na round? Si Alvin ay ganap na naguguluhan tungkol dito. Matapos marinig ang paliwanag ni Conrad, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit. Sa individual na labanan ng Battle of the 5 Picks, habang umuusad ang labanan hanggang sa wakas, ang mga taong naalis noon ay maaaring hamanin ang sinumang gusto nila maliban sa nakatalo sa kanila noong una, sabi ni Conrad. Magpapatuloy ito hanggang sa maitakda ang ranggo ng individual na labanan.
Para sa kadahilanang ito, ang pagsulong ng Ren sa susunod na round ay hindi nangangahulugan na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Chad na maabot ang pinakamataas na ranggo. Sa halip, siya ang magiging finalist sa labanan at tutulungan ang gold pick na mag-rank muna sa mahalagang sandali. Sa inyong dalawa, irerekomendo ko rin na pumasok muna si Dindo sa susunod na round. Pansamantala, Alvin, dapat kang bumawi at mag-ipon muna ng iyong lakas. Maliban na lang kung ang iba pang 8 tao mula sa 4 na picks ay hindi makakalaban ni Dindo at nakuha niya ang unang pwesto, magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na malampasan ang ranggo ni Dindo. Sige, tumango si Alvin sa kanyang ulo. Para naman kay Dindo, natural na wala siyang pagtutol dito. Kinilala niya ang katotohanan na hindi siya katapat ni Alvin. Dahil iyon ang nangyari, maaari niyang hayaang magpahinga si Alvin, at siya mismo ang mangguna sa karera. Gayunpaman, kapag natapos na ang labanan, ang taong aagaw sa pinakamataas na ranggo para sa woodpick ay si Alvin pa rin. Pagkatapos ng contestant number 10, nakapasok na si Ren sa next round, contestant number 2 versus contestant number 9 na ngayon. Ang contestant number 2 ay ang isa pang babaeng disipulo mula sa Water Peak. Ang contestant number 9 ay si Perry mula sa Fire Peak. Sa pagharap kay Perry, alam ng babaeng disipulo ang kanyang posisyon. Agad siyang umamin ng pagkatalo at ang contestant number 9, si Perry, ay na-promote sa susunod na round. Nagpatuloy ang labanan ng 5 tuktok. Contestant number 3 versus contestant number 8. Contestant number 3, Brent mula sa Earth Peak. Contestant number 8, isa pang lalaking disipulo mula sa Earth Peak. Inamin ni Brent ang pagkatalo, at tulad ni Chad, gumaling siya at nadagdagan ang kanyang lakas. Pagkatapos mailabas ang pangkalahatang mga resulta, sisimulan niya ang isang hamon at makakakuha ng magandang ranggo para sa Earth Peak. Ang contestant number 8, ang isa pang lalaking disipulo mula sa Earth Peak ay nakapasok sa ikalawang round. Contestant number 4 versus contestant number 7. Ang contester number 4 ay ang isa pang lalaking disipulo mula sa Fire Peak. Ang contestant number 7 ay si Riza mula sa Water Peak. Nakapasok sa susunod na round ang contester number 7 na si Riza. Sa wakas, turn na ng contestant number 5, Alvin, at contestant number 6, Dindo. Pumayag si Alvin sa pagkatalo, at pumasok si Dindo sa susunod na round. Kaya lang, lumabas ang resulta ng unang round. Kung nagkataon, ang mga umamin sa pagkatalo o natalo ay pawang mga contestant number 1 hanggang 5. Ang mga contestant number 6 hanggang 10 ay nakapasok lahat sa susunod na round. Sila ay sina Dindo, Riza, isang lalaking disipulo mula sa Earth Peak, Perry at Renz. Magpapatuloy sila sa susunod na round kung saan ang unang kalahok ay lalaban muli sa huling kalahok. Ang unang laban. Dindo versus Renz. Pareho silang nakatayo sa hangin sa tapat ng isa't isa. Dindo, ang Renz na ito ay matagal nang nakagawa ng tagumpay sa 7th level void interpretation. Kahit natalikuran mo ang laban na ito, walang tatawa sa iyo. Ito ang eksaktong mga salitang sinabi ni Conrad kay Dindo bago siya umakyat para sa laban. Gayunpaman, pinili pa rin niyang pumasok sa laban na ito nang walang pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, bihirang pagkakataon na ang isang martial artist na nasa 7th level void interpretation ay makipaglaban sa kanya. Dahil walang kritikal na panganib na kasangkot sa labanang ito, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. How dare this Dindo fight it out with senior brother Renz? Ayaw na talaga niyang mabuhay. Senior brother Renz is a 7th level void interpretation martial artist. Nabalitaan ko na itong si Dindo ay nasa 5th level void interpretation lang. I wonder kung saan niya nakuha ang lakas ng loob niya. Gaano siya katapang makipaglaban kay senior brother Renz? Sigurado akong suntok lang ang kailangan ni senior brother Renz para matalo siya ng madali. Ang mga disipulo ng 5-element sect na nanunood sa gilid ay nagtataas ng bubble ng pamimintas. Walang naniniwala na si Dindo ang kalaban ni Renz. Nabalitaan ko na isa ka sa pinakamalakas na duo sa nakababatang henerasyon ng 5-element sect, at ang iyong cultivation base ay nakapasok na sa 7th level void interpretation.
Gayunpaman, iniisip ko kung maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin doon. Hindi pinansin ni Dindo ang mga talakayan mula sa kanilang paligid. Mataimtim niyang tiningnan si Renz habang iniunat niya ang isang daliri at itinuro ito patungo sa manipis na mga bangin sa kabilang bahagi ng Gold Peak. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Dindo, nagtaas ng kilay si Renz at nagtanong, "So, naintindihan mo na ang Earth concept ha?" Maliwanag na nahulaan niya ang mga intensyon ni Dindo, gusto lang niyang hiramin ang Earth energy sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Earth concept para makipaglaban sa kanya. Oo. Natural, maaari mong tanggihan ito palagi, patuloy ni Dindo, gayunpaman, kahit na tumanggi ka, lalaban pa rin ako sa iyo. Kahit alam kong matatalo ako sa laban na ito. Sa oras na ito, ang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect na nanonood ay natahimik agad. Malinaw, lahat sila ay sabik na malaman kung papayag si Ren sa walang katotohanan na kahilingan ni Dindo. Bakit naman ako tatanggi? Nakangiting tugon ni Niger kay Dindo. Tulad ng inaasahan kay Senior Brother Renz. Bagamat alam na niya na naintindihan ng kanyang kalaban ang Earth concept at hihiramin ang Earth energy sa sandaling malapit na sila sa lupa, pumayag pa rin siya sa hindi makatwirang kahilingan ng kanyang kalaban. How charming! I'm sure hindi lahat meron yan. Oo naman. Sino sa tingin mo si Senior Kuya Renz? All the best, Senior Brother Renz. Naniniwala ako na kahit humiram ng Earth energy ang kalaban mo, hindi pa rin siya makakalaban mo. Senior Brother Renz, mangyaring gawin itong si Dindo na matalo at hayaan siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo ng taos-puso. Ang isang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect ay sumisigaw ng malakas sa pananabik. Lahat sila ay may malaking pananampalataya kay Renz. Whoosh! Lumipad palayo si Dindo, at sa isang kisap mata lang, narating na niya ang gilid ng mga manipis na bangin ng Gold Peak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga siya ng mahaba at malalim. Parang may gusto siyang maramdaman. Kaagad, ang mga alon ng solidong kulay kaki na enerhiya ay nagsimulang lumabas sa katawan ni Dindo. Nang walang babala, nag-iba-iba ito ng malakas na parang sumasalamin sa Earth. Sa oras na ito, lumitaw si Ren sa kanyang harapan. Nang makita niya ang malakas na alon sa katawan ni Dindo, hindi niya maiwasang mabigla. Mukhang minamaliit kita, bulong ni Ren sa sarili. Wish! Walang nakapansin kung kailan, ngunit ang solidong kulay kaki na enerhiya sa paligid ng katawan ni Dindo ay tila sumailalim sa isang ganap na bagong pagbabago habang ito ay naglalabas ng mga alon ng nakakapagpadugtong na aura. Kaagad, nagsimulang tumigas ang Heaven and Earth phenomenon, at ito ay nabuo sa espasyo sa itaas ng kanyang ulo. Marami ang mga silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa isang makapangyarihang porma sayon. Ang bilang ay patuloy na dumarami, ito ay para bang ito ay magpapatuloy magpakailanman. 50, 70, 100, at dumarami pa. Unti-unti, bumagal ang pagtaas at tuluyang tumigil. 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang nakahover sa espasyo sa itaas ng ulo ni Dindo. 185 na pares ng matatalim na mata ang nakatingin kay Renz na para bang susugurin siya anumang oras. Paano ito posible? Ang Dindo na ito ay talagang ganito kalakas. Ang 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay yumanig sa grupo ng mga alagad ng Five Element Sect na nakatingin sa gilid hanggang sa kaibuturan. Maging si Ryza mula sa Water Peak at Brent mula sa Earth Peak ay napuno ng pangamba. 6th level Void Interpretation, 6th level Intermediate Earth Concept, kasama ang Earth Energy na hiniram mo mula sa Earth Concept mo. Talagang qualified ka na lumaban sa akin, ibinuka ni Renz ang kanyang bibig at direktang lumabas sa background ni Dindo. 6th level Void Interpretation at ang buong puwersa ng kanyang origin energy ay tungkol sa lakas ng 80 sinaunang may sungay na dragon. Ang 6th level Intermediate Earth Concept ay tungkol sa lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon.
Ang dami ng Earth energy na hiniram niya gamit ang level na ito ng Earth concept ay tungkol sa lakas ng 35 sinaunang may sungay na dragon, na kalahati rin ng dami ng enerhiya na napanatili ng Earth concept. Pagsasama-sama ng lahat ng mga ito, ang enerhiya ay umabot ng hanggang 185 sinaunang may sungay na dragon. Inaasahan kong labanan ka, huminga ng malalim si Dindo. Ang kanyang mga mata ay maalab na nakatitig kay Renz, isinasantabi ang lahat, ang kagandahan mo lang na handang humiram ng Earth energy gamit ang Earth concept ko lang ay sapat na para makuha ko ang paghanga ni Dindo. Haha, interesting. Interesting. Sa pagharap sa prangka ni Dindo, agad na naramdaman ni Renz ang pagkagusto sa kanya. Habang siya ay tumawa ng malakas, ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas at bumuo ng mga alon ng malabughaw na kulay turquoise na alon bago ito bumalot sa kanyang buong katawan. Iyon ang pagsasanib ng origin energy at water concept. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.